My life as a farmer, you need to understand and be patient in learning different techniques in farming. Kailangan mong ma-motivate sa lahat ng ginagawa mo. Gumising ka ng umaga para malaman mo yung needs ng mga tanim mo. Kailangan mo rin ng maraming sakripisyo para sa ikabubuti ng tinatahak mong pangarap o mga plano. So you need to attend more training, seminars na binibigay ng DA para marami kang bala para or mga natututunan. Kailangan mo rin ng matinding panahon para sa iyong mga alaga. So ako po kasi ay isa ring butcher pag madaling araw, kaya pagkatapos ko sa pag-butcher ay kinokolekta ko yung mga pagkain na yan sa mga alaga ko. As a pet lover naman po, so we are raising livestock like goats, ducks, chickens, pigs, tsaka at yun po yung mga dogs natin na maingay. I'm raising also mga cats, different breeds of cats, dogs. So sa livestock naman po, we must know their genetics. Kailangan natin para maiwasan yon sa inbreeding. Alam natin yung kalakasan ng mga genetics ng mga aalagaan natin, kung malakas ba siya sa sakit, kung matibay ba siya sa panahon. Like yung mga goats kasi mga imported, hindi pa angkop yung mga ibang breeds dito sa atin sa Pinas. Yung mga chickens naman po, so ang mostly inaalagaan ko is yung mga native chicken tsaka sa mga ducks, kasi itong mga to is kaya mong alagaan sila ng minimal na pakain lang. Mga nakukuha ko lang sa palengke kasi hindi sila masyadong maselan. Pinapangalanan ko yung mga goats ko, like yan si Cardo. Ang Anglo-Nubian kong imported. So kailangan may mga pangalan din sila para matandaan mo. Tsaka para may parang pamilya na rin ang turing mo sa kanila. As a butcher naman, you need to have a time management. You need to wake up early in the morning dahil mag-uumpisa yung battle mo sa slaughterhouse ng 11 p.m. So, kailangan mo yun matapos, or minsan pag simpleng araw is 12 midnight, kasi yung employer ko dito sa wet market is prefer niya na kami yung magkatay sa baboy namin para alam namin yung standard tsaka yung malinis na process sa pag-slaughter ng baboy namin. So after nun, from 1 o'clock, we deliver our carcass sa tangnan, ang tawag dito sa amin, or yung pesto namin dito sa palengke, para ito is ma-cut or ma-primal cut, and then deboning na.
So, sa process na to, sa slaughtering, sa splitting, sa primal cuts and deboning, kung titingnan mo is parang sa mga matagal ng butcher or mga experience na mga 10 years mahigit, or mga butcher na matatanda na, let's say like that, is parang napakadali. Pero ako nung umpisa ako is parang struggle talaga. So nung 2020 na nag-start ako ng butcher, kung titingnan mo yung mga experienced butcher na talaga, is parang napakadali ng ginagawa nila. Pero so I remember nung nag-uumpisa ako, hindi ko alam kung saan ko umpisahan. So kudos sa trainer ko, si Sir Homer. Siya talaga yung nag-train sa akin, nag-hone ng skills ko sa pag-butcher. So he trained me how to slaughter, how to split, and how to primal cut and debone a carcass. I also gain my slaughtering skills sa pag-attend ko ng school, and then nung nag-TESDA ako, I gained my certificate for NC2, and I also have my certificate in IELTS with the band score of 6, kasi medyo sa pag-apply mo sa Canada. Kaya ako kinuha yon kasi from the start pa naman is plano ko na talaga na mag-apply uli sa Canada, kasi unfortunately nung after ng career ko sa South Korea, nagka-pandemic, so hindi na ako nakapag-exam muli for South Korea. So inabutan na ako ng overage, which is 38. Kaya I've set my vision or yung plans ko para mag-Canada naman, para maisama ko naman yung pamilya ko. Sa Korea kasi malabo na maisama mo doon yung family mo. So future wise, or para sa family mo, kaya ako nagplan na mag-butcher. At the same time, after ng pag-butcher ko, pinlano ko talaga yan para yung mga leftovers sa mga palengke makuha ko, and then yun naman ang pinapakain ko sa mga livestock ko sa aking farm. Then after kong maasikaso yung sa farm ko, sa mga livestock, mga halaman ko, mga vegetables, it's time to rest naman, para maaga na naman ako magising para sa pagbo-butcher ko naman. So for my almost 4 years, ganun po ang routine ko. Butcher sa umaga, then hanggang after ko ng pagbo-butcher, if may time pa, is hatid ko yung mga anak ko sa school, misis ko, and then yung harapin ko naman is yung mga livestock and yung mga halaman ko sa farm. Then after, I have to rest for mga siguro 5 hours of sleep, or pag minsan sinaswerte mga 6 or 7, para sa preparation ko naman sa pagbo-butcher ko. I hope maraming ma-inspire dito sa video ko na
ma-motivate din sila sa buhay, na if ever man na hindi dumating yung or matupad yung mga plans mo na so mayroon kang plan B. Kailangan ganun yung mindset natin.